faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Ang naatasan na magbigay ng kaliwanagan sa topic po ng 1 Samuel chapter 31 verse 4 and 5 dito sa ating FBK Live. Babasahin ko po para magkaroon ng kalinawan ang mga talatang ito. Then Saul said to his armor bearer, "Draw your sword and trust me through with it, lest these uncircumcised men come and trust me through and abuse me." But his armor bearer would not, for he was greatly afraid. Therefore Saul took his own sword and fell on it. Verse 5, and when his armor bearer saw that Saul was dead, he also fell on his sword and died with him. Ayan, pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito ay isa sa mga talatang magpapakita sa atin ng medyo may pagka-controversial na issue. Kung mapapansin natin, si King Saul ay, ito yung kamatayan ni King Saul. At nasa kalagitnaan sila ng gera at kung saan ay alam ni King Saul na sila ay makukubkob na o matatalo na ng mga Philistines o Pilisteo. At sa kalagitnaan ng kagipitan ay ang ginawa nga ni King Saul ay pinili niyang magpakamatay sa madalit salita kaysa mapasa kamay ng mga Pilisteo. Now the question is this correct or sabihin na natin ethically correct? Tama ba itong ginawa ni King Saul? Ayun, meron tayong kasabihan na naririnig madalas at ito ay hindi naman lingid sa karamihan. Ito yung saying na sabi dito ay, he who lives by the sword dies by the sword. Ayan, tingnan natin kung may katotohanan ang mga salitang ito. Ang bansang Hapon ay mayroong isang kultura na ginagawa. Ito yung tinatawag na harakiri. Ang harakiri ay isang kultura kung saan kapag ang isang tao ay sabihin natin dumadating doon sa point na mamamatay sila sa pakiramdam nila ay mabubuhay sila sa mundong ito pero wala nang dangal, mas mabuti pa ang mamatay na lang para mabawi niya yung karangalan niya, parang ganon. So during this time na kung saan nagkakaroon ng harakiri or itong gawain na to, ang gagawin ng isang tao na to ay isasaksak niya yung espada or yung samurai pala sa kanyang bowels o sa sikmura niya. At pag isinaksak niya ito, hindi lang basta isaksak lang, ito ay inililiko pataas. Pag ganito pala, sa kaliwa. Pag sinaksak niya ganyan, pinararaan niya muna horizontally, tsaka niya iakyat vertically patungo sa puso. At ito yung isa sa paraan ng kamatayan ng mga Hapon na ginagawa nila para mabawi nila yung kanilang dignity. At parang ito ay ino-honor ng maraming Hapon. I don't know if they still honor it up to this date, pero malamang meron pa rin. At isa sa mga kahuli-hulihang ginagawa ng mga Hapon ay bago siya mamatay, pag napansin nung merong gumagawa ng pagkatapos gawin ito, medyo halimbawa buhay pa, at isa pang karagdagang doon sa ritual na ito ay yung kaibigan niya
ay pagyuko na ganyan nung nagharakiri, ay sabay na pupugutan siya dito sa kanyang ulo para malaglag na yung kanyang ulo. So, in that way, na-achieve niya yung restoration ng kanyang dignity. At hindi natin masabi kung itong culture na ito ay nagsimula talaga doon pa sa panahon ni Saul. Dahil ito rin ang ginawa ni Saul. Alam naman natin ng Book of Samuel ay isa sa mga matatandang libro na nagpapakita ng similar situation na parang nagharakiri si Saul dahil imbis na mapasa kamay siya ng Pilisteo o ng Philistines ay pinili niyang mamatay o magpakamatay. Ngayon, bakit nagkaroon ng ganitong choice si Saul at dumating sa punto maging ganito ang kanyang sitwasyon sa kanyang buhay o namatay siya na sa pamamagitan ng pagpapakamatay? Ayan, bakit niya pinili? Actually, kung titingnan natin ito, si Saul ay nagsimula yung downfall niya when he started being jealous with David. Nagselo siya kay David. Kung naaalala nyo, naghagi siya ng javelin kay David habang ito ay umaawit. At actually, yung awit pa nga na yun ay nakakasooth sa kanya. Gumagaling siya sa kanyang hindi during the time na medyo parang siya ay nagne-nervous breakdown o natatakot. Inaalos siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga awitin na ginagawa ni David at gamit ng harp. So anyway, marami kasing point of reason kung bakit nagkaganito si King Saul. Kung naalala ninyo, siya ay pinagkukumpara ng mga tao sa isang awitin na si King Saul ay parang ganito, nakapatay ng 1,000 pero si King David napatay niya 3,000 o 5,000, something to like that. At ginawa nila sa awit yun. At dahil do sa awit na yun, at naramdaman ni Saul na parang nakahihigit sa kanya itong si David. So it became a whirlwind that consumed him. Ayun, parang naging ipo-ipo ito na nakonsumo siya. So Saul was more self-centered than other-centered. Mas binigyan niya yung weight nung sinasabi ng iba. At dahil ang tingin niya sa sarili niya mas mahina. So yun yung nangyari sa kanya, kaya apektado siya. Pero tingnan natin, may mga taong accepted nila yung kahinaan nila at kakulangan nila. Itong si Manny Pangilinan, minsan na interview at sinabi sa kanya, napaka-successful mo naman, sabi ganyan. What is your secret? Kasi ang galing-galing mo, sabi niya. Hindi ako magaling, sabi ni Manny Pangilinan. I hire people who are better than me. I hire people who can perform tasks better than I can do. So ito yung tinatawag na delegation. Alam ni Manny Pangilinan mag-delegate ng trabaho o magpasa ng trabaho. Hindi niya sinosolo lahat kasi alam niya yung kakulangan niya, kahinaan niya at weaknesses niya. In the same manner, if people will be like Manny Pangilinan or halimbawa itong si Saul, kinonsider niya si David as a strong ally and friend. Magaling tong si David. Mas magaling nga siya sa akin. Mas mahusay nga siya sa akin. Pero, kung papansinin natin sa mga istorya na naganap, even during his continuous life, si Saul at saka si David,
David remained faithful. Hindi nga siya hindi siya threat kay King Saul kasi may pagkakataon na ngang pwede nang mapatay ni David si King Saul, pero imbis na patayin niya, ang ginawa lang niya, gumupit lang siya o nag-slice lang siya sa pamamagitan ng kutsilyo doon sa laylayan ng kanyang robe nung minsang natsyempuhan. Sorry for this story, pero ito talaga yung nangyari. Kung hindi ako nagkakamali, dito sa dalawang event nangyari ito habang natutulog si Saul, in-slice yung kanyang robe, or habang jumijingle sa kuweba si Saul, doon binawasan yung laylayan ng robe ni King Saul. Sabi niya, ito na lang ako, pwede na kitang mapatay pero hindi pa kita pinatay kasi nga in fact meron pang isang event na sabi nung kanyang tauhan, I couldn't remember the name, sasaksakin na lang ng spear. Nakikita nilang natutulog na si Saul. Pero sabi niya, bigyan mo lang ako ng signal, itatarak ko na itong spear na to sa ulo ni King Saul. Sabi ni David, no. Do not touch God's anointed one. So ganun ka-faithful si David kay King Saul, despite of King Saul pursuing him and trying to kill David. So, dito makikita natin na kung sana nakita ito ni King Saul, nakita niya, strong ally ko tong si David, matapat sa akin ito, kaibigan ko to, he could have died differently. Malamang hindi sa ganitong paraan. Kasi dito sa pagkakataong ito, wala si David. At nung nakikipaglaban siya sa Philistine, kung nandoon si David, ang mangyayari kaya ay mamamatay ba si King Saul nung time na yon? Malamang na ipagtanggol ni David si King Saul at nanalo sila sa mga Philistines. Pero at this point of time, alam natin that was the story na natalo si King Saul. Ganun pa man, kunwari lang, hindi talaga magkasama si King David at si King ganito yung nangyari at magkaibigan sila. Sa palagay nyo kaya magiging ganito ang choice niya, magpakamatay pa rin? Malamang it wouldn't be his character kasi yung blending ng character ni King Saul at saka ni David, malamang napapahanga siya kay David at alam niya na magiging very strong yung yung character ni David at ito ang kanyang i-emulate sa buhay niya. Syempre, galit siya kay David, marami siyang hinanakit. Marami na ring problema itong si King Saul at marami na ring hinanakit siya sa buhay. Kasi, in fact, dito sa kanyang sitwasyon, desperado na si King Saul. At dahil in-entertain niya yung jealousy in his heart, ang mapapansin natin, naging point of comparison si King Saul at si King David at that time on. Kasi hindi nga niya kinonsider others better than himself. Even to the point of death, you can compare the two. So, si King Saul namatay ng ganito, nagpakamatay siya, at nangyari, kung titingnan natin, si David, ibang kamatayan ang nangyari sa kanya. So, kung titingnan natin, David did not die by the sword. Ayan. So, napabulaanan natin yung saying na he who lives by the sword dies by the sword. Because David was set apart by God and he was obedient to God. Kaya namatay siya in his old age.
Ayan ang makikita nating difference ng dalawa. Kahit na pareho silang warrior, makikita natin, binless naman si David with long life at maayos ang kanya naging kamatayan. So, in many aspects of Saul's life, we can see him as apart from God. Maraming pagkakataon, malayo siya sa Diyos. Maari nung umpisa ng buhay niya, binabaybay niya yung tama kasi chosen din naman siya ng Diyos para maging hari ng Israel. Pero dumating sa point of time na umalis na nga ang Espiritu ng Diyos sa kanya. At doon nagsimula na mag-decline ang buhay ni King Saul. So he even consulted a witch, yung witch of Endor, the witch of Endor. Dito nagalit na talaga ang Diyos sa kanya sa mga pinaggagawa niya na to. Actually, kung titingnan natin, suicide is selfish and self-centered. Ayan, bakit? Tingnan natin kung bakit. Kasi ang suicide is an attempt of removing the power of God that can be at work in someone's life. Ayan. So, bakit ko nasabi ito? Naalala nyo, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi naman sila nagpakamatay, pero they were at the point of no return dahil nag-stand sila for God. Remember, yung hari ay nagpatayo ng mataas na statue, and then hindi sila sumamba doon sa Diyos-Diyosa na yon na statue. Desperate yung situation nila at saka condition, but they considered God. They choose God in the midst of a difficult situation. So, kung titingnan natin, hindi sila natakot sa gagawin sa kanila ng hari. Kasi ayaw nga nilang lumuhod sa Diyos-Diyosan eh. So, kung hindi man nila alam itong verses na to na sinabi sa Luke chapter 12 verses 4 and 5, I know you still remember anong sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi namin sasambahin yang rebulto na yan o Diyos-Diyosa na iyan dahil kahit anong mangyari. Ngayon, kung ililigtas kami ng Diyos, kumbaga parang ganito, kung ililigtas kami ng Diyos, well and good. Pero kung hindi man kami niya iligtas, hindi pa rin namin yan sasambahin. And we know the rest of the story na iniligtas si Shadrach, Meshach, and Abednego. At sila ay tinanggal doon sa fiery furnace at nag-glorify ang Diyos. Ngayon, dito, basahin ko yung Luke chapter 12, verse 4 and 5. Makikita natin yung principle ng ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego. And I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that, have no more that they can do. But I will show you whom you should fear. Sino daw ang dapat katakutan? Fear him who after he has killed has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. Ayan. Ang tinutukoy dito ay ang Diyos. Siya ang katakutan mo. Pagkatapos mong, sinasabi dito, katakutan mo yung pagkatapos na mapatay yung katawan o mamatay yung katawan, may power pa ang Diyos para itapon sa impyerno ang sino mang tao. That's the point of it all. So, napakalinaw dito. Kasi ang nagsasalita dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo eh. So, ang pinapakita dito sa principle na ito, kahit hindi pa alam ni Shadrach, Meshach, and Abednego, takot sila sa Diyos. Mayroon silang banal na takot sa Diyos. Hindi sila takot sa gagawin ng tao sa kanila. Anong nakita natin doon sa example ni King Saul?
takot siya sa gagawin ng mga Filisteo sa kanya, yung mga Philistines. At dito makikita natin na wala na sa katinuan si King Saul. At mas gusto niyang mamatay na dahil ayaw nga niya ma-experience yung pahirap na pwedeng gawin sa kanya ng mga Philistines. Pero kung siya ay maayos ang kanyang kaisipan at hindi siya naiinggit kay David at ang stature niya up to that point of time is to be a hero of Israel and a hero of God, di bali na, bahala na ang Diyos sa buhay ko. And then, probably, iba ang istorya. At dahil kung tinawagan niya ang Diyos sa kalagitnaan ng sitwasyon na ito, Panginoong Diyos, ako ay magkukubkob na ng mga Pilisteo, ako ay nasa gipit ng kalagayan, tulungan mo ako. If he only called to God, probably, dahil magkasundo sila ni David, siguro, dadating si David to the rescue at siya ay maliligtas at mabubuhay pa. Hindi yun ang nangyari. Kasi iba nga ang laman ng puso ni King Saul. At ito ang naging kinahinatnan niya dahil galit na nga sa kanya ang Diyos. Ito yung mga sitwasyon na minsan nasa gipit tayong kalagayan, di ba? Ano ang nararanasan natin kapag nasa gipit tayong kalagayan? Are we calling out to God? Minsan ito, pinapakilala ko sino tayo. Are we calling out to God when we are at the brink of the most difficult situation? O sabihin na natin, gahibla na lang ng buhok ang sitwasyon natin. Sino una natin tinatawagan? Are we depending on ourselves or are we asking for God's help? Napakahalaga yung paghingi o pagtawag sa Diyos sa oras ng kagipitan. Pero dito makikita natin, imbis na lumapit si Saul sa Diyos, nagpakamatay siya. So, tingnan muna natin bago ako magtapos So, there are issues in suicide and sometimes meron tayong tinatawag na medical issue or yung tinatawag nating ethical concern. Kasi may mga tao na kung titingnan natin, kamukha nga nitong nabasa natin, malinaw naman. Nagkaroon ng ethical issue itong tauhan niya, di ba, ni King Saul. Ayaw siyang patayin natatakot nga siya sa kanyang gagawin. Tama ba na pwede bang magpakamatay o pwedeng pumatay o magkaroon ng tinatawag na suicide assistance ang isang tao kung kinakailangan ba? Aliyan. So may mga katanungan na ganyan, Nung itong tao o tauhan ni King Saul ay nagkaroon ng tinatawag na ethical dilemma. At kaya hindi niya pinatay si King Saul. Malamang nandun pa rin umiiral sa kanyang paggalang, pero ang pagkakamali pa rin naman niya, siya mismo nagpakamatay. Kung sa sitwasyon na yan, ginawa niya, nung nagpakamatay na si King Saul, ang ginawa niya, tumakbo na lang siya at inireport niya. Iba pa nga ang naging istorya kung babasahin natin yung kabuuan ng kapitulo, yung 1 Samuel 31, nakakalungkot na iyon ang marami pang gumulo. Ayan, saka basahin nyo na lang kasi medyo hindi talaga maganda ang nangyari. There are moral issues na involved sa suicide. Minsan nakakalungkot, ang siyensya ay ang medical world ay inaaprubahan ang pagpapakamatay, sometimes in a form of euthanasia.
Actually, sa ating panahon ngayon, meron ng mga medical assisted suicide na tinatawag. Medically inaaprobahan ang pagpapakamatay. Lalo daw, sinasabi nila na it is their own right or to their own life. Mayroon silang may sinasabi sila na karapatan ng may katawan kung gusto niya pang mabuhay o mamatay. Usually, ang issues niyan yung bang nahihirapan sa kanyang katawan dahil may sakit siya at napakasakit na ng kanyang nararamdaman. Ngayon, itong isang katanungan. What about God's right to the life of the person? In the life of the person, paano kung may itinuturo pala ang Diyos sa tao na yon? Through his pain. May tinuturo ang Diyos sa kabila ng kanyang karanasan. Tapos, magpapakamatay yung tao. So, didn't that person deprive God his right over his life? Hindi ba ganon? Ipinagkait mo yung disiplina ng Diyos na po pwedeng gumalaw sa buhay mo. Alam nyo, minsan may mga nasa sitwasyon na gano'n ang nangyayari. Minsan may nakausap na rin ako, even isang Kristiyano o kapatid na yung kanyang magulang ay in pain. At sa sobrang awa niya, may mga mahirap do sa anak kung paano i-approach yung mga sitwasyon. Pero, come to think of it, should euthanasia be a solution? So, depende yan kung ano ang moral stand. O sabihin na nating sa harapan ng Diyos, ano ang iyong theological stand on this. Pero in my opinion, sa harapan ng Diyos, hindi nga dapat opinion lang Tingnan natin in light of the scriptures. Kahit sabihin na nating napakahirap o napakabigat ng pain na dinadanas ng isang tao, hindi karapatan ng kahit sino man na kunin ang sarili niyang buhay, lalo pa kunin ang buhay ng iba dahil nais lang natin silang tulungan out of the pain. So, pag-isipan po natin ito at ipag-pray ang mga bagay na katulad nito dahil ang Diyos lamang ang tunay na may-ari ng ating mga buhay. I hope you have learned something tonight and may God bless all of you. At yung mga nakakapakinig dito, consider this. Consider the Word of God. Yung mga binanggit kong verses ay mahalaga at pag-aralan nyo maigi. God bless you and good night.